Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel, It's Balls TV. Alright, sa tayo babalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong nangyaring hindi maganda dito po sa ating Senator Amy Marcos mga kababayan. Grabe. Nagulat po ang lahat, no? Dito po sa lumabas na balita na to. No, dito po sa mga sinabi ng ating Senator Amy Marcos, ang kapatid po ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Dahil no, siya po sa ngayon ay nadidemonyo po mga kababayan. Grabe, no? Dinidemonyo po ang ating Senator Amy Marcos, no? Kumbaga, nilalason po yung kanyang isipan. Well, yan po lang ang aking obserbasyon. No, kayo naman masyado naman. Alam niyo yung salitang kanto ba? Yung, uy, nilalaso mo yung isipan yan. Uy, dinidemonyo mo si ganyan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, kung ano nga ba yung nangyari dito kay Senator Amy Marcos, no? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At 1 view, 1 like po sana, mga babayan. 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyo. At sa mga nagre-request po ng face reveal dyan, sige po, paki-subscribe po hanggang umabot tayo ng 1 million subscribers. Oh. Face reveal tayo mga tol. Labas natin yung ating pagbumukha rito. Okay, so tuloy natin to, no? Sabi nga niya dito, no? Sa post ni Senator Amy Marcos, hindi natin mapipili ang ating kamag-anak pero kaya nating pumili ng senador. Well, totoo naman yan, no? Pero kung kapatid mo ang Pangulong Bongbong Marcos, well, kailangan mo siyang piliin. Diba? Kailangan mo ipagtanggol ang Pangulong Bongbong Marcos dahil kapatid mo siya. Okay, pero kagaya nga na sinasabi natin, pag tama, tama. Pagka mali, mali. Batikusin natin. No? Sabihin natin, no? Pangulong Bongbong Marcos, mali po ata yung ginagawa na yan. No? So alamin natin tong video na to mga kababayan, no? Kung ano nga ba nilalaman nito at paano nga ba niya nasabi itong mga bagay-bagay na to mga kababayan. At bakit ko nasabi no, na nilalason o na ginugulo ang isipan ng ating Senator Amy Marcos. Okay, let's go. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, okay, so panoorin muna natin ang buo tong video na to mga tol para mas maintindihan natin bago natin pag-usapan. Alright? Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balota. Okay, so yan mga kababayan, no? Balikan natin ngayon, no? Ang kanyang mga sinabi dito, mga kababayan. Alright? Gobyerno ngayon, umpisahan natin dito ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Okay, so yan mga kababayan, yung pambungad po na statement ni Senator Amy Marcos. No? Bakit nga ba niya nasabi yan mga kababayan? Well, ito, post-scripto sigurado mga kababayan. No? Baga, nakasulat na to. No? At ito ngayon yung mga dahilan yan. Bakit nangyari yung mga sinabi niya na yan? Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Okay, so sino nagpayo sa kanya? No? Si VP Sara.
Ano payo sa kanya? Magpalit siya ng apelido. Ito mga babayan, masasabi ko lang dito, no? Parang gaya nga na sinabi ko, no? Parang nilalason po ito nga si Senator Amy Marcos na itong si VP Sara dahil no tila gustong mangyari no neto ni VP Sara Duterte o ni VP Sara, no? Ni Inday Sara. No na talikuran no, neto ni Senator Amy Marcos ang kanyang pamilya. 'Di ba? Talikuran niya yung kanyang apelyido. Diba? So, pag tinalikuran mo yung apelyido mo, parang tinalikuran mo na rin yung pamilya mo. Diba? Yan ba ay tamang pagpapayo? No? Yan ba ay tamang salita na manggagaling sa iyong kaibigan? Diba? Yung tuturuan ka, no, na talikuran mo yung pamilya mo. Diba? Tuturuan kang iilaglag mo yung pamilya mo para sumama ka sa amin. Diba? Well, sagad-sagad na yon, no? Pagka ganun yung mga ginagawa ng kaibigan mo, parang hindi na ata tama. Napaka-toxic na po ng mga ganong klaseng tao. Dahil hindi na maganda yung itinuturo eh. 'Di ba? Ang itinuturo talikuran mo yung pamilya mo. 'Di ba? Napakasama na po ng mga pag-uugaling ganun. Hindi na tama 'yon, mga kababayan, 'di ba? Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. Yeah. I'm me. Diba? Yun yung tama doon. No? Hindi siya nagpalason sa mga ganong salita. Diba? Ba't ka magpapalit ng apelyido para sa para sa kaibigan mo? Diba? Magpapalit ka ng apelyido para ano? Para ilaglag ka rin sa huli? Diba? Ako ay ako. Paano siya nakakasiguro, mga babayan, na sa huli, hindi siya ilalaglag ng mga yan? Kahit pasabihin mong matalik mong kaibigan yan, no? Politika ang pinag-uusapan natin dyan. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. So parang sinasabi nito ni Senator Amy Marcos, no, na lahat, no, especially yung mga Aquino, mga kababayan, no, lahat ng mga yan, no, ay hindi nila babalikan. Pero balita ko, si Pam Aquino nasa PDP laban na. Totoo ba yun? No? So kung totoo man yun, anong ginagawa ni Senator Amy Marcos sa PDP? Siya na mismo, hindi ka rin makikipag-alyansa. No? Sabi niya dito, hindi ka makikipag-alyansa, no, sa mga sa mga nagbintang sa magulang mo. No, kung totoo na itong sila Bam Aquino, no, Aquino pa rin yan, na nasa PDP daw di umano. Sabi lang sa mga bali-balita na hindi ko alam kung fake news din yung pinakalat niya. Anong ginagawa ni Senator Amy? Parang kinain niya rin yung kanya sinabi. Diba? Nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Well, tama yun, no? Hindi ganun ang legasiya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dahil matuwid ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ginagawa niya ang lahat para sa ating bansa, para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. No, kaya nga ang kinuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong umpisa ay ang Department of Agriculture. Dahil yung kanilang ama, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay Department of Agriculture din ang kanilang tinutukan ng panahon na yun. Pangalawa, ano yung tinututukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Yan pong West Philippine Sea. Diba? Binabantayan natin maigi, pinapalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Armed Forces of the Philippines. Diba? Yung hukbong sandatahan natin. Diba? Binabantayan din maigi ang West Philippine Sea. Yan po yung sinusundan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ano yung mali sa sinasabi nila? Diba? Yun din naman yung sinusundan ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung napaalis yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ano nangyari sa West Philippine Sea?
Di ba? Napabayaan. No? Ano nangyari sa Armed Forces of the Philippines? Di ba? Napabayaan. Ano nangyari sa bilihin, sa agrikultura? Napabayaan. Tumaas ang presyo ng bigas. Dumami yung importation ng mga bigas. Di ba? Ngayong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang makakaya para maibalik yung dati. Para magawa yung legasiya o maituloy yung legasiya ng kanilang ama. Pero anong ginagawa nila? Pilit nilang pinababagsak. No? Pilit nilang pinatatalsik. Yan yung sinasabi natin, no? Pagka maganda yung ginagawa ng ating gobyerno, marami talaga dyan. Noong sisirain nila, no, yung magandang adikaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil, no, madadali sila eh. Wala silang kikitain eh. Di ba? O, tuloy natin. Imported na ang bigas. Imported pa ang hustisya. O, di ba? Balik tayo doon sa usapin ng ICC. Dahil yun nga yung kanyang iniimbestigahan. Di ba, mga babayan? Kaya malinaw, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Di ba? Binabanata niya rito, no, si House Speaker, no, Romualdez at ang First Lady Lisa Marcos, mga babayan. Diba? Alam naman natin, galit na galit diyan, no? Etong si VP Sara Duterte, 'di ba? Kaya Romualdez, kaya kasama 'yun dito sa kanyang binatikos. At the same time, no, First Lady Lisa Araneta Marcos. No, bali-balita dati, hindi raw maganda ang relasyon nitong dalawang to. Uy, ano ko lang, napapanood ko lang, nababasa ko lang malay ko ba, no? Hindi naman ako taga Malacanang. Kaya hindi tayo ma-showbiz, mga babayan. Hindi tayo mga chismoso rito. So, ito, di ba? Ano ba tawag dyan? Hipag niya yan, no? Si First Lady Lisa Marcos, no? Sa tingin nyo, lalabas yan? No, sa bunganga o sa bibig mismo ng ating Senator Amy Marcos, no? Sa tingin nyo, magsasalita siya ng ganyan? No? Para lamang sa politika? Para siraan ng kanyang pinsan na si Romualdez? Para siraan ng kanyang hipag na si First Lady Lisa Marcos? Parang meron something na nasa likod, no? Neto ni Senator Amy Marcos. No, na sinasabing banata mo yung mga yan. No, talagang may something dun sa likod niya eh. Parang sinasabi, banata mo yung mga yan, tirahin mo yung mga yan. Parang ganun, no? Tuloy natin, may demonyo sa likod eh. No? Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, ay may salita, ay may gawa. Yun, di ba? Sinasabi niya dito, mga babayan, kung meron siya, ay may isip daw. No? Sana, kung merong isip, naiisip na ito ni Senator Amy Marcos. Yung mga, naririnig ba niya yung kanyang mga sinasabi? No? Dito? Malinaw, mga babayan, na yan pong statement na yan, ay parang paninira din, no, sa kanyang kapatid. No, na si President Bongbong Marcos, mga babayan. Diba? Paninira rin yan eh. Sana nabasa muna nito ni Senator Amy, no? Alam naman natin na parang maling-mali ata yung itinuturo sa kanya. Parang nilalason talaga siya, no? Ano sabi dito? Kaya pala harap-harapan ng binabastos ni Sisa ang ama mo, nakatawa ka pa po, no? Sisa. Sisa talaga. Papatapon pa sa West Philippine Sea. Ginagawa na nga ng gobyerno pababay ng bigas. Ganyan ka pa sa halip na tumulong. Imagine mo yung papatapon daw ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No, sa West Philippine Sea. Ipapahukay daw, no, sa libingan ng mga bayani. Tapos itatapon sa West Philippine Sea. Diba? Si FEM nga ay gumawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Diba? Maraming political group din doon sa Mindanao noon, pero pinagkaisa ni FEM. Kaya nga naitatag noon ng bagong lipunan. Nakatumbas ngayon ay makabagong Pilipinas. Diba? Ano pa sabi rito? Ba't po kayo galit na galit sa kanila? Romualdez man kayo. Diba? Romualdez siya, yung kanilang nanay. No? Ang First Lady Lisa Marcos, Imelda Marcos, First Lady
Imelda Marcos, mga kababayan, ay Romualdez po. Diba? Talagang galit na galit sila, no, doon sa mga kaya Speaker Romualdez. No? Bakit Araneta? Di naman politics si First Lady Lisa. No? Alam mo, Senator, kayo po may problema. Nakisabay ka kasi kila Duterte. Well, tama naman, no? Yung sinabi dito. Si Senator Amy Marcos talaga. Nakikita ko nga may problema dito, no? Kay PBBM, alam mo naman gusto nila ang posisyon ni PBBM. Diba? Gusto nila makuha yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kamo? Pag sila ang nakaupo na dyan sa pwesto na yan, magagawa na nila yung gusto na nila. No? Kailangan maisalba nila eh. Diba? Ang dating Pangulong Duterte na nasa ICC ngayon. Kaya kailangan gawin nila lahat, no, para mapabagsak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga babayan, kaya kailangan natin protektahan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Etong nasa screen natin ngayon, mga kababayan, ay walang iba kundi ang ating Vice President Sara Duterte, mga kababayan, na kung saan binabanata na naman niya, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang ayaw rin nilang tigilan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, no? Talagang hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, sabi niya dito mga kababayan, no, pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Sino nga ba yung maling leader na napili, no, ng ating mga kababayan at ng mga Pilipino? Sino nga ba yung mga totoong nabudol, mga kababayan? Sabi dito, mga kababayan, Vice President Sara Duterte slams President Ferdinand Marcos Jr. anew at the PDP Senatorial Slates Meeting de Avance at Liwasang Bonifacio. No, binanata na naman daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, sa kanilang meeting de Avance. Diba? O, sabi dito, Duterte, once Marcos' running mate criticizes the president for his refusal to take a hair follicle drug test, the arrest of former President Rodrigo Duterte and alleged violations of the Constitution. Alam niyo, ang tagal-tagal na netong issue na to ng drug test that talaga namang paulit-ulit na lang, no, yung kanilang ginagawa at sinasabi, nakakasawa na, mga kababayan, no? At talagang yung taktika na yon, no, paulit-ulit nilang gagamitin yan hanggang lasunin, para malason nila yung isipan ng mga tolongges na DDS na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin dyan. Tapos na nagpa-drug test na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan, diba? At nag-negative po yung kanyang test, mga babayan. Pero paulit-ulit pa rin yung kanilang request na yan. Ulitin din natin. No, nung panahon na ang dating Pangulong Duterte ay hinamon din ng ganyan, no, ni Trillanes, no, magpa-drug test. Anong sabi ni Harry Roque? No, hindi para gawin ng ating Pangulo yan, no? Sila tumanggi. Di ba, mga kababayan? Tumanggi silang gawin yon. Samantalang ating Pangulong Bongbong Marcos, nung hinamon nila ng ganun, ginawa niya kaagad. Di ba? Nung sinabi ng dating Pangulong Duterte na meron tayong na tumatakbong presidente na na bangag nga daw, mga kababayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagpa-drug test kagad at nagnegatibo po yun. Anong gustong gawin nitong mga to, mga babayan? Magpa-drug test na magpa-drug test para hanggang sa magpositibo, gano'n? Pangaulang tong mga to no? Sabi pa dito, ininsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng tao. Kapag ginamit ito para manipulahin kayo, pagsamantalaan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Mga babayan,
mapapansin ninyo dito sa statement, andun na naman, no, yung salitang kahirapan. No? Kahirapan at pang-aabuso. Ayan. Pagsasamantala, di ba, mga kababayan. Yan yung mga salitang gas-gas na. No, lagi nilang lagi nilang sinasabi yan ng mga politician, no, yung salitang kahirapan, no, yung pang-aabuso, 'di ba, pagsasamantala. Hindi pa ba tayo natuto sa mga ganyan? Dito lumalabas, mga kababayan, na parang wala talagang alam itong ating Vice President, no? Ilang beses nang sinabi ng COMELEC, paulit-ulit na sinabi ng COMELEC, 'di ba? Na pinahinto, mga kababayan, yung 20 pesos na bigas na yan para hindi magamit sa eleksyon. Okay? Yung mga ayuda naman, no, na binibigay ng ating mga mambabatas o mga senador, mga kongresista na yan, pinahinto rin yan, no, ng COMELEC. Ngayon, paano nila sasabihin na ginagamit yun para pambili ng boto? Matagal nang pinahinto. Diba, nakakasawa na yung pagbabato nila ng mga putik, mga babayan. Parang hindi ba sila tumitingin sa salamin, no? Matignan muna nila yung kanilang mga sinasabi. Di ba nila naririnig yung mga binibitawan nilang salita? O ang Binuong Alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa, no, ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Ando na naman, no? Yung salitang mahirap ang taong bayan, no? Yung salitang mahirap, mga kababayan, no? Mahirap, kahirapan, no? Diba? Ginagamit nila yung mga salita niyan para mas lokohin, no, yung ating mga kababayan, para mas mailihis, no, yung mga totoong issue, no? Mulat na yung mga kababayan natin, no? Alam na nila kung ano yung totoong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? At alam na rin nila kung ano yung mga ginagawa nila. No? Netong nasa kabilang parlor, mga kababayan. Kaya huwag na kayo magpapauto. No? Alam naman natin ang motibo bakit gusto nilang manalo lahat ng nasa PDP. No? Yun ay para mailigtas, mga kababayan, ang ating dating Pangulong Duterte. No, at para tuluyan nila mapabagsak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At pag napaalis nila sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ano mangyayari? Sila ang uupo. Magising na tayo. No? Magising na tayo. Alam na natin kung ano yung mga totoong motibo nila. Okay, so panoorin natin tong video na to, mga tol. Okay, so eto yan, mga tol, Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Bakit yung tatay mo dati tumanggi din? Bakit yung dating Pangulong Duterte tumanggi rin na magpa-drug test? Bakit hindi nyo masagot yun? Diba? Same thing lang din. Ba't susunod sa inyo Pangulong Bongbong Marcos? Sino ba kayo? Nagawa na niya yan. No, meron na. Meron ng resulta. Negative na. Paulit-ulit lang kayo. Ganun lang yun. No? Sino ba kayo para sundin? Wala naman kayo. Diba? Lalo na yung mga tulonggis na DDS na yan. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ayan na, yung bigas na naman, di ba? Nagamit na naman nila yan, no? Di ba? Gagamitin at gagamitin talaga nila yan. No? Daming vloggers, oh. For the views, the vloggers, DDS. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. Kidnapin talaga.
silang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Nakakatawa na lang no? Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito, ay isang mas malalim na pambabastos at panghihinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Sino ba nakaupo ng panahon ng pandemya? So sila na naman yung magaling. No, sila na naman yung malinis, mga kababayan. Sila na naman yung magaling. Diba? Makikita nyo kung paano sila magbuhat ng bangko nila Diba? Tapos wala nang ibang magaling, kundi sila na lang. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Sino yung better? Sino yung better? Sila? Sila yung better? O sila yung mga sila yung mga bitter? We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Diba? Long-term solution naman yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Especially do sa usapin ng bigas, mga kababayan. Kaya lang, ang problema, pilit nilang binabatikos. Yung tipong nag-iisip ng long-term solution ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero lahat ng gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa kanila ay mali. Dahil sila lang, sa tingin nila, sila lang yung tama at sila lang yung magaling. Yun ang masaklap Hindi nila matanggap yung mga bagay na yun. Sa kanila, sila lang yung magagaling, di ba? Grabe. Nakakaumay na tong mga to. Okay, so ito ngayon, mga tol, yung naging sagot naman ng ating Yusek Claire Castro. Sinagot siya ni Yusek, mga babayan. Eto yan. Kagabi po ay umattend si VP Sara sa meeting di avance ng PDP laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawu-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili. Ang galing ni Yusek Castro. Diba? Dinidescribe ni BP Sara yun yung kanyang sarili. At ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Don't fall for fakes. Take real steps towards financial growth with Ulam Trade. Care that counts. Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops
Grabe. items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan Grabe. bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. So parang lumalabas dito mga kababayan na wala talaga siyang kakayahan, no, na nahawakan yung Department of Education. So bakit niya kinuha yung Department of Education? No, ginamit lang ba niya yon para sa confidential funds? Para may maidahilan lang, parang ganon, no, yung DepEd na yan. Bakit niya kinuha kung hindi naman niya pala alam? Paano patakbuhin? Diba? Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban Grabe, sayang. sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong na bisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Grabe, no? So, ang maling leader, si VP Sara. Ano ba sasabi niyo dyan, mga tol, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Bobs TV. Peace. I'm out.